for the Word of God, talagang nandyan siya sa'yo. Nandyan siya sa'yo. Siya na magdidikta kung anong gagawin mo para hindi ka na magagawa ng masama. No? Para hindi ka na magagawa ng masama. In John 14 verse 23, Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me, he will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me." Okay, nakuha nyo? Sana nakuha natin kung kaano kahalaga magbasa ng Biblia, kaano kahalaga ang words of God every day. Every day. So, when you read the Bible once a day, imagine niyo, iisipin niyo na isang beses niyo lang pinapakain yung katawan, isang beses lang kayo kumain sa isang araw. Masarap ba yun? Sige, subukan nyo na, isang beses kayo magkumain sa isang araw. O, nanghihina tayo, tamad ako kasi gutom ako eh. Diba, ganon? Naranasan ko magutom eh, kaya sinasabi ko sa inyo. Nakuha nyo? Thank you. Okay. The Bible teaches, corrects, and trains you in living the kingdom way of life. The Bible will teach you, will correct you. Tapos pag hindi natin gusto yung sinabi niya, magagalit at away na ngayon. Away na ngayon. But when you read the Bible will teach you. Well, in Timothy 3 verse 16, all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Nakuha nyo? Teaching, correcting, rebuking, correcting, and training in the righteousness. The question is, are you teachable? Are you correctable? Are you teachable? Because I am teachable. I am correctable. Kung may pagkakamali ako, correct mo. Kung may... That's why I read the Bible every day because I want to learn more. More and more every day. Because I am a teachable. I am a correctable. So, nakuha nyo? The Bible is God's Word made alive. Made alive. Buhay na buhay ang salita ng Panginoon. Buhay na buhay ang salita ng Panginoon. Bakit? Saan ba tayo magtiwala? Saan tayo magtiwala? Magtiwala tayo sa kung ano nga nakikita natin ngayon, kung ano nakikita natin. Magtiwala tayo sa Word of God. We have faith. Kasi forever yung Word of God will never pass away nga eh. Yung salita ng Panginoon, talagang ang sarap. Ang sarap kung nandito sa puso nyo. Pero kung ang salita ng Panginoon, narinig mo, o lumabas dito, it's like a foolish man who built his house on sand. Nakuha niyo ibig sabihin? When you hear the word and you tagos lang dito, it's like a foolish man who built his house on sand. Diba? Okay. Ayan. In Hebrew 4 verse 12, "For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost and thoughts and desires." Galing. Is alive. Buhay na buhay. Itong words of God, noon pa to. Wala pa, hindi pa tayo sa mundo dito. Hanggang ngayon, buhay na buhay. Buhay na buhay. Mamaya, may iyan ako sa inyo. Okay. In Mark 13:31, "Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away." Kailangan lang tayo magtiwala tayo. Magtiwala tayo at have faith with God, have faith to God, and talagang relationship natin sa Panginoon. Para pag mga anak natin, pag may mga anak tayo, may pamilya tayo, pag napunta sa ibang lugar, tinatawagan natin para may relationship tayo, na-miss natin sila. Love you sa anak mo, sa asawa mo, sa ano. Did you say I love you to God? Did you say I love you to God? Di ba? Hindi pa nga natin. Dapat, I love you, Lord. I love you, Lord. When you say I love you to your wife, to your children, you mean it, right? You mean it. But, did you say I love you to God? Di ba? Yan ang isipin natin palagi. May ano ako sa kwento sa inyo. Word of God, kailangan faith tayo na believe, no doubt, okay? Just believe, no doubt. Kasi, minsan sa atin,
Ang nangyayari is, mag-pray tayo. Pray tayo. You believe but at the same time disbelieve. Yun ang nangyayari sa atin. Kaya, minsan, bakit si Manny? Yung mga prayer lang ni Manny ang nasasagot ng Panginoon. Pero sa amin, nag-pray naman kami ha. Nagdasal din naman kami ha. Di ba? Lahat tayo nagdadasal, di ba? Lahat tayo nagdadasal. Lahat tayo nagdadasal. Pero ang problema lang sa atin, hindi nasasagot yung dasal natin because we believe, but at the same time, disbelieve. Dasal ko, halimbawa, magdasal kayo, Lord, thank you na magkakaroon ako ng Ferrari car, na magkakaroon ako ng Mercedes car. In Jesus' name I pray. Tapos pagkatapos papasok sa isip mo, paano kaya magkaroon Wala nga ako pabili ng pagkain dito. Kaya, pumapasok sa isip mo. So, you believe, at the same time, disbelieve. Okay. I give you this, I give you this, kwento lang ha. Okay. This, totoo ito. At yan. In Mark 5, verse 35, while Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? Okay, Mark 5, 36. Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. Why? Why Jesus said just believe? Bakit sinabi niya just believe? Why would Jesus say just believe? Because you can believe at the same time disbelieve. Yan po ang ano natin, ang karamihan sa atin. Kahit ako, minsan, nagdasal ako, tapos, pumapasok, paano posible yun Pag nagdasal ako na, magdasal ako, Lord, sana makabili ako ng makabili ako, thank you, makabili ako ng private plane. Pero pumapasok sa isip ko na, ay, mahal yung private plane. Di ba, pumapasok. Ganun tayo pag nagdasal tayo. Liba, kinikita natin 2,000 lang a month o 5,000 a month, tapos pinipray natin is million, parang tapos natin magdasal, pumapasok sa isipan natin na mahal yun. Paano ko mabili yun? Di ba? Di ba? Just believe. Okay. Tulad ng Queen said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came toward to Jesus. Sabi niya, come. Nakapaglakad siya. Because he believed. Nakapaglakad siya. Anong sinabi ni Lord? Anong sinabi ng God? Ilang word ang sinabi ng God? Anong sinabi niya? One word. Anong sabi niya? Come. One word. 4 letters. One word. Nakapaglakad na siya. Because Peter, he believed the words. He believed Jesus Christ. He believed. Nakapaglakad. One word lang. Itong Bible natin, ang daming words dito, Dito available. Available, ayan, ang daming words. One word, nakalakad na siya sa tubig. Imagine natin yan. But what happened? What happened to Peter? Sabi niya, naglakad ako, wow! Tapos, mga malaki yung waves. Tapos yung tubig na napupunta sa mukha niya. Nataranta siya. Nung nataranta siya, ano nangyari? Nung nataranta siya, nagkaroon siya ng takot. Well, in Matthew 14:30, but when he perceived and felt the strong wind, he was frightened, and as he began to sink, he cried out, Lord, Lord, save me from death. Sing. Nung nagkaroon siya ng takot, unti-unti siyang lumubog, hindi siya nalubog bigla. Unti-unti siyang lumubog because of the takot sa puso niya. Kung pag may pag-alinlangan tayo, may dalawang isip, may takot tayo, may nervous tayo, that's fear. Ilang meter nakalakad na siya because he believed. But, naduda siya. At the same time, disbelieve, din lumubog siya. Pero siguro kung nung lumubog siya, gumanon, kung yung faith niya, yung focus niya, nandoon pa rin, I believe the word of God. Di siguro, siya, lulutang ulit. Ang nangyari, nataranta na siya, natakot na siya. So, tandaan natin, pag magkaroon tayo ng takot sa puso natin, that's disbelief. So, ang ginawa, when he cried out, Lord, save me from death, kuha kagad siya ng Panginoon. Kinuha kagad siya. So, when you pray,
When you pray, you have relationship to God. When you pray, right away, God will answer your prayer. Amen ba? Believe and disbelieve. Kailangan dito tayo sa believe. Huwag tayo sa disbelieve. Another story na ibibigay ko sa inyo ito. Isang tightrope artist. Okay? Isang tightrope artist. Ano siya? Pinakamagaling sa buong mundo. He's the champion. Walang matalo sa kanya sa mga competition. Tightrope artist. Alam niyo yung tightrope artist? Yung gumagano sa lubid? Yung naglakad sa lubid? Pinakamagaling siya. Walang tumatalo kahit saang bansa siya pumunta. Kilala siya. Tapos, one day, sabi niya, how many of you believe na from dito, mula dito, hanggang doon, matawid ko na may karga ako dito sa likod. Sabi ng mga tao, believe kami sa iyo! Believe kami! Believe kami sa iyo! Believe kami sa iyo! Idol ka namin! Champion ka! Wala kaming duda! Kahit na may karga akong isa sa likod? Yes! Yes! Walang problema! Believe kami sa iyo! Na matawid mo yan! Walang problema! Idol ka namin! Tapos sabi niya, okay. Niya, hold on. Ang tanong niya, ano ba? Any volunteers? Kasi sabi ng mga tao, believe. Sabi niya, any volunteers? Sabi ng mga tao, ikaw na lang dyan. But everybody shouting, believe kami sa iyo, tiwala kami sa iyo. Tingnan mo? Believe, but at the same time, disbelieve. Pero may sumakay. May sumakay sa kanya. Sino sumakay sa kanya? Ang kanyang daughter. Sumakay sa kanya. Dad, ako. Sakay ako. Hindi niya sinabi na, Dad, baka mahulog tayo Dad, baka mapaano tayo. Anong mangyari sa atin? Mamatay tayo, ganyan. Dad, no. Dad, ako, sakay ako. Sakay. Nakatawid sila. Wala, hindi nagduda. Because she have a relationship to her father. Siya faith, may tiwala siya, may faith siya sa tatay niya. Di ba? Now, the question is that faith and relation to her father is in you? Is that faith of the daughter has faith and relation is in you to the father? Nandiyan ba sa inyo yan? We have to remember that. We have to believe. No doubt. We have to have faith. We have to have faith to God. No? We have to have faith to God. And we believe. Because God has a good plan for us. Ayaw niya tayo masaktan. God has a good plan for us. In Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. What we're going to do is, He wants us to believe. Just believe. Have faith to Him. Kasi, alam niyo ba, ang Panginoon, ayaw niya tayo masaktan. Nung namatay siya sa krus, sabi niya, it is finished. Hindi niya sinasabing, it is finished, yung buhay niya natapos na. Hindi. No, it is finished na hindi na tayo magsakripisyo. Kasi walang problema sa kanya, mamatay siya, but alam niya na mabubuhay siya in 3 days. So that's why, it is finished, hindi mo na kailangan magsakripisyo. Ganon tayo kamahal ang Panginoon. Ang kailangan, ang hinihingi lang niya sa atin is yung magtiwala lang tayo. Manalig lang tayo. Manalig lang tayo sa Kanya. Yan, God wants us to increase. He wants to increase your faith. You believe. At saan ba natin makikita yan? Saan ba natin makikita yan? Only in the Bible. Lahat ng mga words na pwede nating magamit sa araw-araw. Kailangan nating gawin, sundin ang kautusan ng Panginoon. Kasi ganito ang nangyari. Bigyan ko kayo ng ganito ang nangyari kasi. Magsimba tayo sa linggo. Ano bang ginagawa natin? Bakit tayo nagsimba? Para manghingi tayo ng kapatawaran. Ganito ang ginagawa.